Breaking news! Isang dambuhalang armada o napakalaking puwersa ng Estados Unidos sa utos ni Donald Trump ang kasalukuyang naglalayag patungo sa gitnang silangan. Ang target, ang bansang Iran. Oo, Iran. Pero hindi lang yan. Ang dating magkaibigan at magkapitbahay na bansa, ang Estados Unidos at Canada, ay tila nagkakainitan na rin ngayon. Mula sa pagiging matalik na magkaalyado, unti-unti nang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, napipilitan na umano ang Canada na maghanda ng hanggang 400,000 na puwersa bilang paghahanda sakaling lumala ang sitwasyon at humantong sa posibleng sagupaan laban sa Amerika. Ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Bakit biglang nagkakagulo ang US at Canada? Ano ang ugat ng lumalalang tensyon na ito? Tara, panoorin at alamin natin ang buong katotohanan. Mga kahistoryador, alam nyo ba kung gaano kalaki ang puwersang ipinapadala ngayon ni Donald Trump patungo sa rehiyon ng Iran? Hindi lang ito iisang barko o dalawang jet. Ito ay isang massive armada. Ayon sa mga ulat mula sa Daily Mail at Manila Times, diretsahang sinabi ni Trump na ang Estados Unidos ay hindi na lamang basta nanonood. Binabantayan nilang maigi ang bawat kilos ng Iran. Ang fleet o ang grupo ng mga barkong pandigma ng Amerika ay kasalukuyan ng nasa dagat at papunta na sa strategic locations malapit sa Iran. Oo. Pero bakit ito ginagawa ng Amerika? Dahil ito sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at ang banta ng Iran sa mga interes ng Amerika sa rehiyon. Dahil dito, ang reaksyon ng pandaigdigang merkado ay agad na naramdaman. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa takot na baka anumang oras ay sumabog ang bakbakan sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Pansinin niyo ang galaw ni Trump. Ito ay isang show of force. Gusto niyang ipakita na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang puwang ang pag-aalinlangan. Ang mensahe niya sa Iran ay malinaw. Isang maling galaw niyo at ang armadang ito ang tatapos sa inyo. Kaya naman ang mga analyst ay nagsasabing ito na ang pinakamataas na antas ng tensyon sa rehiyon sa loob ng mahabang panahon. Samantala mga kahistoryador, ang Iran ay hindi rin basta-basta susuko. Ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay naglabas na ng matinding babala laban sa Israel at sa Amerika. Ayon sa Iran, ang kanilang daliri ay nasa gatilyo na. Ibig sabihin, handa na silang magpaputok anumang oras. Hindi natatakot ang Iran sa laki ng armada ng Amerika dahil naniniwala sila na may kakayahan silang idepensa ang kanilang teritoryo at gumanti ng masakit. Alam nyo ba na ang Iran ay may mga missile na kayang abutin ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan? Dahil dito, ang sitwasyon ay parang isang bariles ng pulbura na naghihintay na lang ng isang mitsa para sumabog. Kaya naman ang Iran ay pumapalag sa pressure na ibinibigay ni Trump. Sa halip na umatras, lalo silang nagpakita ng tapang. Ngunit habang nakatutok ang lahat sa Iran, may isa pang kaganapan na mas nakakagulat at tila hindi inaasahan ng marami. Ito ang ugnayan ng Amerika at ng kanilang kapitbahay sa hilaga, ang Canada. Oo, alam niyo ba na nagkainitan na ang dalawang bansa dahil sa mga naging pahayag ni Donald Trump? Sa isang cabinet meeting, tila minaliit ni Trump ang Canada sa pagsasabing ang Canada ay nabubuhay lamang dahil sa tulong at proteksyon ng Amerika. Dahil dito, hindi pinalampas ni Mark Carney at ng iba pang opisyal sa Canada ang mga salitang ito. Sumagot sila ng pabalang. Sinabi nila na ang Canada ay isang soberanyang bansa at hindi sila sunod-sunuran sa Amerika. Yes, mga kahistoryador,
nagkakagulo na sila. Samantala, ang tensyong ito ay hindi na lang nauwi sa salitaan. Ayon sa ulat ng Eurasian Times, tumataas ang takot sa Canada tungkol sa posibleng US invasion o pagsakop ng Amerika sa kanila. Dahil dito, lumabas ang mga ulat na ang mga general ng Canada ay tila naghahanda na ng malaking puwersa. Hindi bababa sa 400,000 forces na posibleng ihanda o immobilize laban sa anumang banta mula sa Amerika. Bagamat ang Canada at Amerika ay matagal nang magkaalyado sa NATO, ang retorika ni Trump ay nagdulot ng matinding kaba sa mga Canadian. Oo, pansinin nyo, dati-rati ay tungkol lang sa kalakalan at border control ang pinag-uusapan nila. Pero ngayon, ang usapin ay tungkol na sa seguridad at posibleng agresyon. Kaya naman mga kahistoryador, ang Canada ay napipilitang mag-isip kung paano nila poprotektahan ang kanilang sarili kung sakaling maging kaaway nila ang dati nilang pinakamalapit na kaibigan. Alam nyo ba na ang Canada ay may malaking resources, partikular ang tubig at enerhiya na posibleng maging dahilan ng interes ng Amerika? Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang kanilang military leaders sa pag-aaral ng kanilang mga opsyon. Samantala, balikan natin ang sitwasyon sa Iran. Ang armada ng Amerika na papunta sa Iran ay hindi lang binubuo ng mga lumang barko. Ito ay mga makabagong carrier strike groups. Ang bawat isang carrier ay may dalang 12-dosenang fighter jets na kayang maglunsad ng pag-atake sa loob ng ilang minuto. Dahil dito, ang Iran ay nagpakalat na rin ng kanilang mga swarm boats o maliliit na barko na puno ng pampasabog para harangin ang mga barko ng Amerika sa makipot na daanan ng tubig. Alam nyo ba na ang ganitong klase ng taktika ay napakahirap labanan kahit ng pinakamodernong barko? Kaya naman ang bawat segundo ay mahalaga. Pansinin nyo ang timing. Ginagawa ito ni Trump habang binubuo niya ang kanyang mga plano. Gusto niyang itatak sa isipan ng buong mundo na ang Amerika ay balik na sa pagiging global policeman na may kamay na bakal. Dahil dito, ang mga bansa sa paligid, gaya ng Saudi Arabia at UAE, ay naghahanda na rin. Dahil kapag nagkaputukan na, siguradong damay sila. Ngayon, bakit ba mahalaga ito sa ating mga simpleng Pilipino? Isipin nyo ito. Kapag nagkagera sa Iran, ang presyo ng petrolyo ay tataas ng husto. Kapag tumaas ang gasolina, tataas ang pamasahe, tataas ang presyo ng bigas, at lahat ng bilihin sa palengke. Dahil dito, kahit malayo tayo sa gera, ramdam na ramdam natin ang epekto nito sa ating mga bulsa. Samantala, ang gulo sa pagitan ng Amerika at Canada ay nakakaapekto rin sa pandaigdigang ekonomiya dahil ang dalawang bansang ito ay higante sa kalakalan. Alam nyo ba na maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Canada at Amerika? Ang anumang destabilisasyon sa mga rehiyong ito ay direktang makakaapekto sa ating mga kababayan doon. Ang Canada ay napipilitang kumilos ng mabilis para ihanda ang kanilang 400,000 na puwersa. Bagamat parang imposible ang gyera sa pagitan ng Amerika at Canada, sa bagong panahon ni Trump, ang salitang imposible ay wala na sa bokabularyo. Dahil dito, ang mga Pilipino ay dapat ding mag-isip. Saan tayo lulugar kung magkagulo na? Tayo ba ay mananatiling neutral o kakampi sa ating tradisyonal na alyado na Amerika? Paano kung ang Amerika naman ang maging mitsa ng pandaigdigang kaguluhan? Alam nyo ba na ang ating bansa ay may mga base militar din na ginagamit ng Amerika? Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng malawakang gyera, posible ring madamay ang ating teritoryo. Kaya naman ang usapin sa Iran at ang tensyon sa Canada ay direktang may kinalaman sa ating pambansang seguridad. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang malaking pagsusulit
para sa kapayapaan ng mundo. Ang armada ni Trump sa Iran at ang tensyon sa Canada ay mga piraso ng isang malaking puzzle. Ang bawat isa sa atin ay dapat na maging handa. Kaya naman giyera na ba ito? O ito ay isa lamang malaking laro o strategy para makuha ang gusto ng bawat panig? Ano ang masasabi nyo dito, mga kahistoryador? I-comment sa ibaba ang inyong mga reaksyon para malaman din namin. Maraming salamat!